Bakit namatay si Jesus para sa atin? Hindi sinugo ng Diyos ang anak sa mundo upang hatulan ang sanlibutan, ngunit upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng kanyang sarili para sa atin sa krus, kinuha niya ang parusa para sa lahat ng ating mga kasalanan ng sabay-sabay. Paano ginagawa ang agua bendita o banal na tubig? Ang banal na tubig ay tubig na pinagpala ng obispo, pari o diakono. Ang pagpapala ay isang panalangin kung saan hinihiling natin ang pagpapala at pagkakaroon ng Diyos. Ang mga pinagpalang bagay ay inilaan sa Diyos, na itabi na, upang magsalita, at ginagamit lamang para sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Ano ang relic o banal na alaala? Ang relic ay isang nasasalat na paalala ng isang santo. Ang mga labi ay madalas na mga piraso ng damit o katawan ng isang santo. Hindi ito kakaiba sa hitsura nito. Isipin lamang ang mga taong nag-iingat ng isang piraso ng alahas, isang kapirasong buhok, o iba pang mga bagay ng isang mahal sa buhay na namatay. Ang katotohanan na maaari tayong maging malapit, at kahit nahawakan, ang isang labi ng isang santo ay makakatulong sa atin sa ating pananampalataya. Tulad ng mga santo, maaari tayong maging tunay at ganap na maligaya kapag palagi nating sinisikap na manatiling malapit sa Diyos at mahalin ang ating kapwa. Bakit tayo naglalakbay sa banal na lugar o pilgrimage at bakit tayo nagproprosesyon? Tulad ng ginawa ng Panginoon sa kanyang mga unang alagad, inaanyayahan din ni Jesus ang lahat ng mga tao ngayon na sundin siya. Ang isang peregrino ay isang taong naglalakbay kasama si Jesus sa pamamagitan ng paglalakbay sa isang banal na lugar. Bilang isang peregrino, mayroon tayong layunin, lumapit sa ating relasyon sa Diyos at lumawak ang kaalaman sa sarili sa isang banda, at sa kabilang banda umusad patungo sa langit, na kung saan ito ay ang ating mahalagang layunin. Ang mga mataimtim na prosesyon, kung saan kumakanta at nagdarasal, ay nagpapaalala sa atin ng katotohanan na lahat tayo ay mga peregrino. Kapag nag-attend ka sa isang retreat, literal kang umatras mula sa pang-araw-araw na buhay sa isang tagal ng panahon, upang ganap kang makapagtuon ng pansin sa Diyos. Totoo ba na ang exorcism ay nakakataboy ng mga demonyo? Sa Biblia, mababasa natin kung paano pinatalsik ni Jesus ang mga masasamang espiritu o demonyo sa maraming okasyon. Inatasan din ang kanyang mga alagad na palayasin ang mga demonyo. Ang misyon ni Jesus na labanan ang kasamaan ay nalalapat pa rin sa kanilang mga kahalili, ang mga obispo at pari. Ang isang exorcist ay isang pari na partikular na hinirang ng obispo para sa gawaing ito. Pangunahin niyang ginagawa ang kanyang gawain sa pamamagitan ng pagdarasal at pananampalataya na ang pag-ibig ni Jesus ay maaaring mapagtagumpayan ang lahat ng kasamaan. Ano ang biyaya? Ang biyaya ay regalo ni Jesus sa atin. Isang regalong nagbibigay buhay sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya tinutulungan tayo ng Diyos na maniwala, upang makapasok sa pakikipagkaibigan sa Diyos, at mabuhay bilang mga Kristiyano. Binabago ng biyaya ang ating pag-uugali sa mundo. Maraming mga bagay na madalas na tila napakahalaga, pera, pag-aari, kapangyarihan, iyong karera, ay biglang hindi gaanong mahalaga. At ang iba pang mga bagay ay naging mas mahalaga, tulad ng pagmamahal sa Diyos at sa iyong kapwa. Ano ang kasalanan? Gumagawa ka ng kasalanan kapag gumawa ka ng isang bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Ang kasalanan ay isang sadyang masamang kilos, isang pag-iisip, isang bagay na iyong ginawa o nabigong gawin, isang bagay na iyong sinabi o nabigong sabihin.
Ang iyong mga kasalanan at ang mga kahihinatnan nito ay hadlang sa iyong kaugnayan sa Diyos. Pinapahina nila ang ugnayan sa pagitan mo at ng Diyos. Kapag nasa isang estado ng kasalanan, dahil nagawa mo ang isang kasalanan, mas madali kang matutuksong magkasala ulit. Sa makatuwid ay mahalaga na humingi ng patawad ng Diyos ng paulit-ulit. Si Jesus ay nagpapatawad. Ngunit paano ko mapapatawad ang aking sarili at ang iba? Lahat ay nagkakamali. Marahil ay madalas kang naiirita dahil sa mga kahinaan o pagkakamali ng isang tao. At ang ibang mga tao ay tiyak na naiinis kapag nagkamali ka. Sa mga ganitong oras, napakaganda kung makaranas ka ng kapatawaran ng isang tao. Minsan mukhang napakahirap magpatawad. Sa mga ganitong sitwasyon ay napakahalagang mapagtanto na si Jesus ay laging nagpapatawad, ng madalas hanggat kinakailangan. Tuklasin kung paano mo rin makakamit ang antas ng kapatawaran, at makahanap ng kalayaan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa iba. Ano ang santo? Ang ilang mga Kristiyano ay namuhay sa isang espesyal na paraan na ang mga nakilala sa kanila ay may bakas na sinasalubong nila si Jesus mismo. Ang kanilang kabayanihang kabutihan ay hindi pangunahing matatagpuan sa mga bagay na sinabi o ginawa nila, ngunit sa kanilang pamumuhay. Para silang laging konektado kay Jesus sa lahat ng kanilang ginawa. Sa ganitong paraan pinayagan nila ang banal na espiritu na tulungan silang mabuhay, bilang mabuting mga Kristiyano sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Naging halimbawa sila para sa lahat ng iba pang mga Kristiyano, at tinawag na banal, o santo. Sinong santo ang dapat kong dasalan? Ang dami-dami. Ang maraming mga santo bawat isa ay nagpapakita sa kanilang sariling paraan kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa panahon ng kanilang buhay ay mayroon silang buong pagtitiwala kay Jesus, at dahil dito sila ay naging isang halimbawa para sa atin. Ipinagdarasal ng mga santo para sa atin sa langit, at maaari nating hilingin ang kanilang panalangin. Ang bawat isa sa mga banal na ito ay nagsisilbing isang halimbawa para sa atin, bawat isa sa kanyang sariling pamamaraan. Ang kanilang pananampalataya at debosyon sa Diyos ay pinapayagan silang ilagay ang interes ng ibang tao kaysa sa kanila. Sa ganitong paraan ay nagpakita sila ng matinding pagmamahal sa kanilang kapwa. Paano magiging santo ang isang tao? Ang mga santo ay mga tao na bukas sa Diyos sa isang espesyal na paraan sa panahon ng kanilang buhay. Sapagkat sila ay idineklarang isang santo, canonized, ng simbahan pagkatapos ng kanilang kamatayan. Malinaw sa lahat na sila ay nasa langit, at manalangin para sa atin doon. Ang mga ito ay isang halimbawa para sa lahat ng mga naniniwala. Ang simbahan ay nagtatag ng isang tiyak na pamamaraan para sa canonization. Matapos ang pagkamatay ng isang tao, kailangan muna siyang ideklarang isang alipin ng Diyos, pagkatapos ay venerable, pagkatapos ay mapalad, at sa wakas ay santo. Ang bawat isa ay maaaring maging banal sa pamamagitan ng pamumuhay sa isang malapit na ugnayan kay Jesus. Kahit na hindi lahat ng mga ganoong tao ay opisyal na idineklarang mga banal. Ano ang dapat na pakikitungo sa mga himala, mahika, at okultismo? Minsan ang Diyos ay gumagawa ng mga himala, mga pangyayaring hindi umaayon sa mga batas ng kalikasan. Sa ganitong mga kaso nagpasya ang Diyos na direktang makialam, kahit na ang mga batas ng kalikasan ay mananatiling may bisa. Sa makatuwid ang mga himala ay hindi maipaliwanag sa siyentipikong, literal silang higit sa kalikasan, o supernatural. Hindi natin alam kung bakit gumagawa ang Diyos ng mga himala, at kung bakit madalas na hindi niya ginagawa. Hindi mo maaaring maganap ang isang himala,
Ngunit maaari mo itong ipanalangin, walang kagaya ng maputi, o mabyuteng, mahika. Ang mga kasanayan sa engkanto at mahika ay mapanganib sa mga tao, at salungat sa utos ng Diyos.